Dalawang Pilipinong nagtatrabaho sa Israel ang kabilang sa mga napatay ng Hamas nang suguri ng grupo ang ilang komunidad malapit sa Gaza Strip. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang isa sa mga biktima ay 42 taong gulang na lalaki na tubong Pampanga, habang ang isa pang nasawing Pinoy ay 33 gulang na babae na mula sa Pangasinan at kakakasal pa lamang. Napatay po sila doon sa habang po umaatake po ang terorista sa kanilang communities. Yung isa po ay pinatay pero hindi po namin alam kung anong circumstance. Pero isa po siya doon sa mga natangay ng Hamas sa kasagsagan po ng pananalasa ng mga terorista. Bilang paggalang sa hiling ng pamilya ng mga biktima, hindi muna pinangalanan ng DFA ang dalawang OFW. Isinasa ilalim naman sa DNA testing ang labi ng isa pang individual na hinihinalang Pilipino rin. Mayroon namang isang Pinoy na nasugatan at patuloy na nagpapagaling sa ospital. 3 pa ang patuloy na hinahanap habang 26 na ang nasagip. Ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Flus, handa ang Israel na pangalagaan ang mga Pilipinong naipit sa digmaan. OFWs can always approach these radio authorities. You have seen that we make no differentiation between Filipinos and Israel. We'll take care of you. Pero hindi naman masabi ni Flus kung kailan bubuksan ng Israel ang kanilang borders para makaalis na sa Gaza ang ilang Pilipino at iba pang foreign nationals. Gaza is led by a terror organization, and we cannot open the borders at this stage. To the Gaza Strip. Ayon sa Israel Defense Forces, karamihan sa mga sibilyang pinatay ng Hamas ay nagmula sa komunidad ng kibbutz na halos 5 kilometro lang ang layo sa Gaza na pinagkukutaan ng Hamas. Many of the residents of this beautiful kibbutz were people who were very gentle and kind and believed in coexistence and believed in solving our problems not through the use of violence. Many of them, and I know them because I have friends in that kibbutz, they had friends in Gaza and they spoke with residents in Gaza. And they were happy to accept workers from Gaza who worked in the fields of this kibbutz, providing livelihood for thousands of Palestinians. Sa tala ng IDF, umabot na sa 1,200 ang mga namatay sa Israel. Nasa 2,700 naman ang sugatan. Sa datos naman mula sa Palestinian Health Ministry, umakyat na sa 830 ang bilang ng mga namatay na Palestino, habang 4,250 ang bilang ng mga sugatan. Ayon naman sa WAFA, ang News and Information Agency ng Palestine, hindi bababa sa 20,000 gusali, halos 50 paaralan at 10 health institutions na ang nawasak sa patuloy na airstrikes ng Israel. Sabi pa ng Palestinian Liberation Organization, tinanggihan din ng Israel ang panawagang buksan ng ilang daan para makapasok ang pagkain at medical supplies para sa mga sibilyan sa Gaza Strip. Humingi na rin ang Palestine ng saklolo mula sa international humanitarian institutions para matigil na ang gulo sa Gaza. Nagbabala naman ang Israel sa ibang bansang aatake sa kanila na handa silang depensahan ang kanilang teritoryo. Lalo't dumating na ang unang eroplano ng Amerika na may dalang karagdagang armas para sa Israel. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.